Oh no, musok. Musok, buong malalim. Kakayanin kaya ng scooter ko to. Patay. So alright mga Kasiwa Nation, no, meron tayong dalawang bagong scooter dito. Parehas tong 200cc category. Meron tayong KRV 180 at meron tayong SRGT 200 by Aprilia. Bakit nga ba 200cc na mga naglalabasan ngayon? Kasi unparalleled na po at hindi na po matatabatan ang mga model ng 150cc dito sa Pilipinas. Kaya ito ang bagong segment, mga 180 up to 200cc. At we are fortunate enough to have a Kymco here and Aprilia at the same time. So tignan natin anong mga motor ang babagay para sa inyo. So alright mga Kasiwa Nation, what we have here is the Kymco KRV 180. So ano nga ba meaning ng KRV? So ito po ay Kymco Renew Your Vision. So kung mapapansin nyo, kala nyo baby T-Max to, no? Pero kung papansinin nyo maigi, sa lahat ng design ng Kymco, ito yung parang ibang-ibang iba. Ito yung bagong design aspect ng Kymco ngayon, kaya KRV ang pinangalan nila. Ano nga bang special features nito? Well, keyless, sandamakmak na compartment, at syempre, pinakamaganda rito, yung makina at panggilid nito. Kakaiba. Kung nakasanayan nyo yung mga scooter natin na nasa kaliwa ang CVT, ibahin nyo ang Kymco KRV dahil nasa kanan naman ang CVT nito. Ang center of gravity nito ay nasa baba, malapad, kasi ang gas tank nasa ilalim. Kaya isa sa pinakamagandang asset nito is kahit bumangking ka ng todo-todo, hindi mo kailangan lumabas. Yung buong motor, ang daling iliko. At sa other side naman, meron tayo dito Aprilia SRGT. So alam nyo naman, pag sinabi nyo Aprilia, Italiano, karirista, mabilis. Bakit merong scooter ngayon? Well, ito po yung first time na tumawid ang Aprilia sa lower CC at syempre sa Southeast Asian market. Ang pinakamabenta po, scooter. So ito kaya nila ginawa to. And also, kung nagtataka kayo, baka isipin nyo baka mas mahal. Well, hindi po. Ginawa na po ng paraan ng Aprilia to. Ginagawa na rin po to ng ibang manufacturers na imbis sa origin country ginagawa is tinatransfer na po nila sa ibang bansa para sa cheaper cost, cheaper manpower, at syempre para umabot sa Southeast Asia market ng mas mura. Kasi imagine, from Italy, this bike will be shipped to Philippines or assemblein at ipadala sa Pilipinas, magiging mahal po ang costing nito. Kaya itong motor na to, proudly made in Vietnam, but yung conceptualization, technology, at yung reasoning behind it is all Italian. Isa sa special features nitong KRV 180 is yung kakaibang panggilid nito. Yes, belt type pa rin po siya, pero iba na po yung diskarte nito. So kung hahanapin nyo po yung mga panggilid na sinasabi natin, yung mga CVT, nasa kabilang side po yun. So nandito po yung panggilid ng KRV, nandito po yung bell, nandito po yung pulley, nandito po yung flyball. Lahat po yan umiikot dito at may shafting po yan sa kabila papunta roon sa main belt, papunta roon sa pinaka-sprocket niya na pinapaandar ng belt. So bakit nga ba ginanon ni Kymco? Kasi nga naman, katulad ng ibang conventional na CVT, majority ng scooters is mabigat sa kanan dahil nandito lahat yung panggilid nila. Ngayon, ang ginawa ni Kymco is spread out niya yung bigat nito sa kabila para nga naman mas bumalanse. Hindi ko siya maikukwento sa inyo per se, pero kung kayo mismo makakapag-drive ng KRV 180, masasabi niyo yung sinasabi ko na
pakiramdam ko malapad yung ilalim niya. At kahit anong gawing angle ko ng bank, pakiramdam ko yung lapad ng motor. At dito naman sa SRGT is nakakabit yung traditional na CVT na nakasanayan nyo, yung nasa kanan. Ito, tsaka ito. Ang pinagkaiba lang nito, ang special dito is ito po ay I-Get. Kung tatanungin nyo ko, ito po, basically, ito pong ilalim na to is Vespa. Yes sir, mga Kasiwa Nation. Vespa po ito na binihisan para maging adventure scooter. So basically parang magkapatid to eh. Vespa na nagbihis. Si Vespa nakasuit. Ito naman nakapang hiking. So alright mga Kasiwa Nation, pag-usapan naman natin yung ergonomics. So ano nga po ba yung ergonomics? Yun po yung science behind the design. Yung reasoning kung ba't nag-i-exist to, kung bakit siya city driving, ba't yun adventure. Yun po yung ergonomics. So, number one, napansin ko rito, yung manibela nito, parang sa PCX, mababa, tas naked. Kung papansinin nyo, parang Italjet Dragster, lalo na dito sa bandang panel niya. At yung dito naman sa ibabaw, parang PCX. Ayan, so parang pinagsama. Plus yung look and feel ng handlebar, PCX. Actually, parang Zoomer. At kung papansin nyo yung riding position ko dito sa Kymco KRV, talagang sit up straight ako at tignan nyo naman yung lapad ng manibela. Saktong-sakto lang, Pilipino built. Gustong gusto ko rin yung power niya at syempre, yung pinakamalaking gulay board na nakita ko. So sobrang laki, pwede ka mag grip walk. Actually, hindi na gulay board to, grocery board na ang tawag ko dyan. Dito naman tayo sa Aprilia SRGT 200. Wala siyang gulay board na pinagmamalaki natin. Bakit kamo? Kasi nandito yung tangke niya. Para siyang ADV 150 ng Honda. Yung look and feel, yung upo, parang ADV talaga. Yung adjustment sa leg, ADV. Yung manibela, medyo may pagka PCX ang look dahil naked handlebar. And yung switches, very minimal. Diyan lumalabas yung Italian ergonomics nitong motor na to. Yung switches niya, talagang konti lang yung pipindutin mo. Unlike ng mga ibang Japanese bikes na napapansin ko, masyado siya maraming pinipindot. And also, kung papansinin nyo yung high beam na pinakita ko, kakaiba talagang pindot. Na basta Italian, ganun ang pindutan. At ang isa kong patapansin dito, yung panel niya is para talagang ADV 150 ng Honda. Yung quality ng riding, yun ang binabayaran din sa Aprilia. Magandang suspension at magandang CVT at magandang makina will give you the European quality na hinahanap nyo pag bumili kayo ng mga ganitong motor. So alright mga Kasiwa Nation, no? Yun yung weigh-in natin para sa dalawang motor na to, Aprilia SRGT 200 at Kymco KRV 180. Gagamitin natin sila sa kanilang mga natural habitat. So since sinabi ko to, ito ay parang NMAX, so gagamitin natin to pang tour, paakyat ng Marilake. At sa kalagitnaan ng biyahe na yun, bababa tayo sa mga rough road ng Santo Niño at gagamitin naman natin ng Aprilia SRGT doon. So tara mga Kasiwa Nation, no? Samahan nyo ako. Aralin pa natin tong dalawang motor na to. Let's go! Alright mga Kasiwa Nation, it's another good day to vlog. So ngayon meron tayo Aprilia SRGT 200. So re-reviewin natin to at ang adventure scooter ay bagay dalhin niyan sa isang malupit na adventure. Tignan nyo to. Ayos yung yaya mo, pre. Yes! So alright mga Kasiwa Nation, no? Kymco KRV muna tayo. Gamitin muna natin siya sa natural habitat niya, which is road riding. Okay? So yung benefit nito sa design niya is yung center of gravity niya mababa, ang lapad. Ano nga bang meron sa baba nito? Well, nasa ilalim po kasi yung gas tank nito. Nakakatulong yun sa pagpapalapad ng timbang. Kaya pag bumangking ka, damang-dama mo yung kapit, pati yung angle. Yun ang pinagkaiba nila
ni SRGT 200. Na pag bumangki ka kay SRGT 200, dahil matangkad yung design ng motor at yung center of gravity niya ay manipis sa gitna, pakiramdam mo parang tataob. Kaya kailangan mo na mas maraming power para bumalanse. Meanwhile, dito sa Kymco KRV, kahit walang power, madaling bumalanse kasi nga yung center of gravity niya mababa. Ayun, no? Kaya pala yung mga nasa Kymco KRV test ride, yung ginamit nila sa racetrack, naka standard seating position lang, pero kung makabanking, wagas. So isa sa pansin ko rito kay Kymco KRV is yung power. Ngayon, no? Dinadrive ko siya ngayon, no? Ang sarap niyang imaneho sa twisties dahil yung power niya ang lakas. Tapos yung center of gravity na mababa, pag nilin mo, tapos nilagyan mo ng power, parang tatayo agad yung motor. Ganda. Actually, mukhang okay nga siya sa racetrack eh. Lakas ng power nito sa stock. Ang problema ko, ang kinakatakot ko, sa lakas ng power na yan, nandyan yung mataas na probability or rate ng nalalaspag agad yung mga pyesa. Siyempre may performance eh. Overwork. Pag overwork ang isang bagay, meron niyang kapalit na stress. At yun nga ang tanong ko, gaano ba katibay ang pyesa ng Kymco pagdating sa mga ganitong bagay? Iwan mo na yung Kymco. Ang sarap i-enjoy nitong Kymco rito sa Marilaki. Grabe. Kymco, ang sarap mo! Kaya ako nasabing masarap si Kymco dahil dun sa power niya at dun sa pagliko-liko namin sa mga banking angles ng Marilaki, talagang feel na feel ko yung solid at built ng motor. So alright mga Kasiwan Nation, naka SRGT naman tayo. So ngayon, papunta tayo ngayon sa Daraitan at dadalhin natin tong SRGT sa kanyang natural habitat. Siguro dito, dahil nga mas malakas talaga si KRV, siguro dito papasok yung pagiging torque nito ni Aprilia at yung pagkakaroon niya ng suspension na mahahaba. Talagang parang ADV, adventure scooter. Dito malalaman kung sino nga ba talagang komportable sa kanila. Kasi if you can handle roads like this, malamang pagdating sa highway, mas komportable yun. Alright mga Kasiwan Nation, kita-kitsa lang tayo dun sa maputik na area. Let's go, baby! Kung mapapansin nyo mga Kasiwan Nation, dito natalo sa KRV pagdating sa lubak-lubak. Medyo hirap yung driver natin at dito naman lumamang si SRGT. So ito na, start na tayo sa natural habitat nitong adventure scooter na to. Actually nakatayo tayo ngayon para walang stress sa katawan. Yung mga easy. So ito yung natural habitat ng SRGT. Off-road! Yeah! Parang wala. Parang wala lang. Diretso lang, oh. Diba sa Aerox NMAX, balibag na to. Dito, kalma lang. Upo tayo. Lagyan natin ng mas komportableng posisyon. Maganda pa rin. Off-road! Bagag. Puta, okay. Woo! Solid. Nag-enjoy ako. Oh my God. Kanina medyo nag-uumpisa ako ma-disappoint dito kasi nga mabagal, ang mahal. Pero ngayon putya, sabi na eh, hindi to pang kalsada, para dito yan. Ganda. Woo! Isa pang nagustuhan ko rito mga Kasiwan Nation, meron din kasi akong ADV, pero hindi ganito kalupit eh. Kasi yung ADV, pag minamaneho ko yun sa ganito, pag tumatagtag, may mga narinig pa ako. Etong Aprilia SRGT, this is freakingly silent. Pati yung makina tahimik, pati tambutso tahimik. Yan o, nirarampa-rampa ko ngayon dito yan sa off-road, wala akong narinig na kahit anong ik-ik from the fairings, from the suspension, diba? Diyan lumamang sa SRGT, sa build. Yan ang binabayaran natin minsan sa mga motor, yung build. Huwag tayo madalas tumingin sa performance. Performance may vary kung paano mo gagamitin ang motor.
bigyan kita ng 200cc na scooter pero hindi ka naman marunong mag-handle ng power, mawawala ng kwenta yon. Meanwhile, itong 150cc or 200cc na SRGT, kung ginagamit mo ng tama katulad nito, may lalabas mo talaga yung full potential niya. Ayan. Wow! Yeah, man! Woo! Solid! So dito, mukhang dominate na ni Aprilia tong laban na to dito. So alright mga C1 Nation, dito na tayo sa part na si Aprilia SRGT naman ang lumalamang. Kanina, nung paakyat tayo, si Kimco KRB ang nagpapakita ng sandamakmak na promise. Yung power niya, grabe. Yung cornering, napakaganda. Yung traction control, pakinabang namin. Nung paakyat kami, pero nung pababa kami, siya naman ang nahihirapan. Dahil nga dun sa bigat niya sa ilalim, matagtag. Also, yung build ng plastic, lumalabas na yung mga problema. Meanwhile, si Aprilia, nung pababa na kami, lumabas na yung special skills niya. Yung suspension niya naglaro ng tama. Walang ka-stress sa katawan ko. Nakatayo ako sa off-road para talagang adventure bike. Pero this is a scooter. And also yung torquey na makina niya, na-outperform niya si KRB dito. Ngayon, hindi pa kami tapos. So off-road yung nakita nyo. Sa tingin nyo, papayag ba kami na hindi kami mapapasa? Tingnan nyo, itatawirin namin. So alright mga Kasiwa Nation, no? Nadala na natin yung SRGT sa kanyang natural habitat. Off-road, baby. Tawid ilog. Tignan natin ano mga mangyayari. Sila nagdalawang isip na. Ako hindi ako magdadalawang isip. Sasagasaan ko yung ilog na yan. Pakita mo yung pagiging adventure mo, Aprilia. Sorry, biker box, kung lumubog. Let's go! Wow! Yeah, man! Woo! Alright, SRGT. Babalik tayo. Titignan natin ulit. Ang lalim dito. Okay. So, SRGT, pinakitaan tayo, ilog, lubog, lahat. Very good. Kinaya. Ay, kinakabahan ako. Baba pa naman ito. Sa bagay, ito, nakaano naman to. Yung naka-belt. Tignan natin power mo. Mayabang ka lahat sa taas, ha. Tignan natin ngayon sa tubig. Let's go. Putang tagtag. Hindi to para dito. Ang tagtag, ang hirap. Basa na ako. Ang tagtag. Bad trip talaga. Kinaya niya. Actually, with flying colors. Ang problema, sakripisyo yung rider. Bugbog. Puta na, malalim muli yun. So tayo na. Dito lang tayo sa mababaw ulit. Ito, para nakikita ko mababaw to. Ito, tayo. Kaya mo yan, kid ko. Ito, mababaw to. Medyo napubulunan si Kimco. Medyo napubulunan. Pero kaya mo yan. Hirap na hirap. Woo! Hirap na hirap.
Go, 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 go! Tignan nyo. Dalawa tayo rito. Yeah. Woo! Woo! Puta ina mo. Wah. So nakita nyo naman yung mga nangyari, no? Dinala namin sila sa ilog at lumabas yung tunay na lakas or lamang ng Aprilia SRGT 150 pagdating sa adventure. Nung pababa ako, enjoy na enjoy ko na eh. Kalahati nun, 1/4 ginamit ko tong Kymco pero nagpapalit agad ako dahil yung suspension niya bumabalibag talaga eh. Sa kalagitnaan ng pababa na yon, ginamit ko na yung Aprilia. Pagdating namin sa dulo, nakita ko yung ilog, inirekta ko agad to. Wala akong ibang naramdaman or wala akong kaba-kaba dahil kitang-kita ko yung ground clearance ko. Ang layo ko dun sa tubig. Bandang dulo nga lang, medyo umiyak na siya kasi nabasa yung panggilid. Pero nevertheless, natapos niya yung ilog. Actually, ilang beses ko siyang binalik-balik ng ilog eh. Consistent naman, kahit nababasa yung panggilid niya, umiiyak, umaahon pa rin naman siya dahil nga dito sa gulong niya rin at yung clearance niya. Walang problema eh. On the other hand naman, itong si Kymco KRV, nakita nyo naman nung ginamit namin, di ba? Hirap na hirap siya. Malapad siya, bulky siya tignan, mabilis siyang lumubog dahil nga yung ground clearance niya. Bumabawi naman siya dun sa power. Basta makakuha siya ng malinis na kakapitan, kahit bato-bato pa yan, pag tin-throttle up mo, talagang nagwa-wild. Ang problema mo naman dyan, when you're crossing a river, hindi mo kailangan ng power. Mahirap yung uncontrolled power ng Kymco KRV sa mga ganong sitwasyon. Doon lumalabas yung kakaroon ng finesse and agile nitong Aprilia SRGT natin. Siguro pwede kong sabihin na si SRGT ang lamang in terms of handling, maneuverability, agility, pagiging lightweight niya, yung torque, gentleman na gentleman. On the other hand naman, kung gusto mo talaga ikaw rap boy, speed, ito, Kymco. Pero syempre, limited ang kayang gawin nito. Talagang ang nangibabaw lang na paulit-ulit kong sinasabi, si Kymco, malakas ang power. Pero sabi, okay, Kymco, malakas ang power. Pero sinasabi ko nga, hindi lahat ng power kaya mong gamitin. Para sa akin, mas maganda pa rin yung finesse and agile para mas ma-enjoy mo talaga yung pagmumotor. Ang pagkakaroon ng ganitong motor is about enjoyment at palagay ko, sa dami ng kayang gawin ito, mas may enjoy mo itong Aprilia. There you have it mga Kasiwa Nation, no? Nagamit natin sila kung saan yung mga natural habitat nila. Isang mabilis sa kalsada, isang maliksi sa adventure. Parehas 200cc category. Pero ito yung pinaka magiging hatol ko rito. Hindi nyo to pwede gamiting motor as a daily bike. Hindi nyo to pwedeng sabihin ito yung motor nyo, pwede nyo sabihin gamiting kasangga sa kabuhayan. Marami po tayong mas cheaper version ng motor kung gagamitin nyo sa kabuhayan. Well, para sa akin po mismo, itong Kymco at ang Aprilia falls on the leisure category. Yung kayang gawin ng Kymco ay kaya rin naman gawin ng mas murang motor at yung kayang gawin ng Aprilia ay kaya rin naman gawin ng mas murang motor. At kung pag-uusapan naman natin yung makina at performance, well, mas confident ako dito kay Aprilia. Bakit kamo? Best pa ang bakar nito eh. Ang makina nito, ang drivetrain nito, ang CVT nito is best pa. Alam nyo naman ang best pa eh. Diba? Napakaganda ng quality niyan. Kaya kung akong tatanungin nyo, obviously, mas maganda ang experience,
heritage at design ng ganitong makina. Kaya mga Kasiwa Nation, no, there you have it. Battle of the 200cc Kymco KRB versus Aprilia SR-GT. Sana nagustuhan nyo tong episode na to at maglalabas pa tayo ng mga susunod na shootout. At lagi nyo tatandaan mga Kasiwa Nation, ha, kayo ang number 1. Alright mga Kasiwa Nation, plus points factor tong maliit na windshield. Ayan o, lakas ako lang, lamig. Tago tayo sa windshield. So another point para kay Aprilia pagdating sa mga ganito sitwasyon. Lamig. Yeah.